Nagpalang umaga na po sa bawat isa sa umagang ito. Minsan pa tayo po ay umawit sa Panginoon at alayan po natin siya ng papuri at pagsamba dahil yan po ang gusto ng Diyos, mga kapatid. Glory. Standing in awe of your grace, setting my feet on your way, entering into your presence, to behold you face to face, God of all heaven and earth, yes Lord, holding me in your embrace, unfailing love that surrounds me. Oh God, I stand amazed. My Jesus, my Lord, you're the love of my life. Wherever you go, wanna be by your side. No longer I, but Christ living in me, serving you for all eternity. My eyes set on you in this race that I run. No longer my ways, let your will be done. Make me a servant, my heart's ever true. Clinging to the cross, I follow you. I follow you. Hallelujah. Make me a servant, Lord. Hallelujah. Sa'yo, saan ka man tutungo, ang buhay ko'y tanging ikaw lamang. Habang buhay paglilingkuran, sa bawat araw na haharapin ko, mahal mo. Sandigan ko, pusong tapat sa aking likhain. Diyos mo ang tanging sayakapin, kay susundin. Yes, Lord. Hallelujah. Kay susundin, Panginoon. Hallelujah. Follow you. Hallelujah. Follow you. Lord, make me a servant, Lord God. Ito po ang dalangin namin. Ito po ang nais ng puso namin, Panginoon, sa umagang ito. Maraming pong salamat, O Diyos. Minsan pa, hindi mo kami pinabayaan, hindi mo kami iniwan, Panginoon. Sinamahan mo kami, O God. Lord, kami po ay inahon po ninyo, Panginoon, from darkness into His marvelous light. Ama, sa umagang ito, minsan pa, salamat po.
sa buhay po namin, sa pagising sa amin. Maraming pong salamat, Panginoon, pagpatnubay. Tunay nga, O Diyos, sa oras na ito, ikaw lamang po ang aming maitaas, kapapurihan, maluwalhati. Lord, sa amin pong daily devotion, O Lord God, harian niyo po kami. Lord, lahat aking mga kapatid, Lord, na siyang makikinig, manonood ng aming pong live streaming, O God, maging mamaya sa replay, O God, ikaw po maghari, O Lord. Ikaw po may taas, Panginoon, sa araw na ito at hinahalangan ko po anumang nais ng dyablo. Hinahalagan ko po anumang panggawa ng kaaway. Lord God, at ikaw po maghari, ikaw po manguna sa amin, Panginoon. Hayaan mo, Lord, ang iyong mga salita sa araw na ito, ang siyang magbigay sa amin, Lord God, ng enablement, Panginoon, kagalakan, kasayahan sa aming puso, O Diyos. Dahil po ang salita ay isang buhay at makapangyarihan sa aming Panginoon. Punin niyo po ang aming mga puso, O God. Pag-imanin niyo po aming kaisipan sa araw na ito. Gawin niyo po kaming, O God, busilak, Panginoon, sa iyong harapan. At karapat-dapat, Panginoon. Lord, pinupuri ka namin, pinasalamatan, sa iyo lamang lahat ng papuri, pagluwalhati. Sa pangalan po ni Jesus. Amen. Amen. Ayan, good morning na po sa bawat isa. Sa pong pinagpalang umaga na sa ating lahat, mga kapatid. So, ang ating pong topic ngayong umaga, mga kapatid, is teach us to number our days. No? At sa ating pong text ay sa Psalm chapter 90 verse 12. Sabi po dito, teach us to number our days that may gain a heart of wisdom. Ito po isang panalangin ni Moses, mga kapatid. Sabi po sa Tagalog, kaya turuan mo kami na bilangin ang aming mga araw upang kami ay magkaroon ng pusong may karunungan. No, ang 10, ang aklat ng Psalms ay marami pong mga author yan, mga kapatid. So, ang Psalm 90 verse 12, ito po ay isang marubdob, no, na panalangin ni Moses, mga kapatid. Kaya sabi niya, turuan mo kami na bilangin ang aming mga araw upang kami ay magkaroon ng pusong may karunungan. Purihin na po ang pagkabasa ng kanyang salita. Ayan. Teach us to number our days. Sabi nga po, our life here on earth is short, temporary, and numbered, no? God is reminding us that we should spend our time wisely. In this passage, we learn that our time here on earth are numbered by God. No, ito po yung realidad, no? Ng ating buhay ay temporal lamang. Ang ating buhay ay pansamantala lamang. Ngunit po ang ating Diyos ay eternal. Ito po yung katotohanan, mga kapatid. Kaya nga, napakahalaga na kapag naunawaan mo ito, mga kapatid, lalo kang magbibigay importansya, magbibigay ng halaga sa bawat minuto, sa bawat oras ng buhay natin. Ngayon yung sabi ni Haring David, no? Sa Psalm 94 verse 4, Psalm 99 verse 4, sabi niya, Lord, siya din po ito sa panalangin ni Haring David, mga kapatid. Sabi niya, Lord, remind me how brief my time on earth will be. Remind me that my days are numbered, how fleeting my life is. No? Ang bilis nga daw ng panahon, ang bilis ng araw, mga kapatid. Dati, 10 years, 20 years ka, how much more, no? After 50 years, ano na kaya yung status ng iyong pananampalataya sa Panginoon? Kasi maraming mga Kristiyano, no? Quote-unquote Christian, called by God, na sa kalagitnaan ng takbuhin sila ay humihinto, nagbabackslide, no? Kapatid. Kaya nga, isa ito sa panalangin ni Moses na teach us to number our days, Lord, that may gain a heart of wisdom. Kung titingnan natin si Solomon, si Haring Solomon, ito po yung kanyang hiniling sa Panginoon, hindi po kayamanan, bagkos karunungan. Diba? Karunungan, kasi ito yung hindi nabibili ng salapi, mga kapatid. Kaya ito dapat isa yan sa bagay na hiningi natin sa Panginoon. Hindi lang puro
material na hinihingi natin sa Panginoon, kundi, Lord, give us wisdom. No? Give us wisdom, Lord. So may tatlong bagay natin pong expound, no, tatalakayin sa mga ito. Sabi nga, number 1, life is a fighter jet on a way mission. No, ang ating buhay parang isang fighter jet 'yan, mga kapatid, no? Alam mo, kapag ang isang fighter jet ay nag-take off 'yan, no? Hindi mo alam. Sa kalagitnaan ng kanyang buhay, maaaring malisgrasya siya. Sa kalagitnaan ng kanyang buhay, may pagsubok. 'Di ba? Na kanyang tatahakin sa kanyang plano o kaya purpose niya. At karamihan o madalas na one way lang. Kasi hindi na nakakabalik, no? Dahil may nangyari ng hindi maganda. Kaya nga ang bottom line, mga kapatid, bilang isang Kristiyano, no, tinawag ng Panginoon, nakita mo na ng malinaw yung purpose mo, pinakita na ng Diyos sa iyo yung nais mong gawin, pinakita na ng Diyos sa iyo ang dapat mong gawin. Dapat sa bawat minuto, bawat araw ng buhay mo, pinapahalagahan mo yung oras. Kasi one way nga lang minsan ang buhay natin. No, yung fighter jet minsan, one way lang yan. Hindi namin siya nakakabalik. Kaya ang bottom line, mga kapatid, make every gawin mong kapaki-pakinabang yung oras mo sa bawat pagpapagamit mo sa Panginoon. Dapat wala kang sinasayang. Kasi marami mga tao nakakalungkot, na kapatid, na sinasayang yung oras sa mga walang kabuluhan, walang pakinabang. Nasasayang yung oras. Mga kapatid, di natin alam sa kalagitnaan ng ating battle, diba? Maraming mga tao ang hindi nakakapagpatuloy, sumusuko. Mga kapatid, dapat papahalagahan, binibigyan natin ng halaga yung bawat oras, bawat minuto ng ating buhay. Lalo na sa paglilingkod natin sa Panginoon. Huwag natin sasayangin yung bawat opportunity na binibigay sa atin ng Panginoon. Lalo na sa i-evangelize, no? Abot sa mga tao, dalhin sa ating pong Panginoong Hesus. Ito po yung ating mission, no, mga kapatid. And number 2, wisdom is living its moment for God. Sabi po ni Moses, Lord, teach us to number our days. Kailangan ganun yung kaisipan natin. Lord, turuan mo ako na bilangin ang aking mga araw upang magkaroon ako ng pusong may karunungan. Sa bawat minuto, dapat wala tayong sinasayang na oras, mga kapatid. Wisdom is living its moment for God. Magkaroon ka ng one-on-one moment with God. Hindi lamang tuwing Sunday. No? Kaya ang worship is hindi lang ito tuwing Sunday. Mga kapatid, every day of our life, devote to God. Diba? Kaya, sa bawat ginagawa natin, mga kapatid, ibigay natin yung the best sa ating Panginoon. Mga kapatid, wisdom is living its moment for God. Gusto ng Lord na meron siyang nakaka-fellowship, nakakausap. Kailangan niya tayo, mga kapatid. At higit sa lahat, kailangan natin ang ating Panginoon. Without God, without Jesus, we are nothing. We are lost. We are miserable, mga kapatid. And number 3, we waste so much time without realizing it. No? Di nyo ba namin siya napapansin? No? Kapag tayo po ay nasa cellphone na, gi-scroll kung ano-ano, nauubos yung ating oras, hindi natin namamalayan.
ang tawag natin diyan, doom scrolling, no? Yung kaya nga napaganda po yung ating ginagawa. Sa umaga pa lamang, ito nang inuuna natin, ang daily devotion, no? Ang daily vibrant word. Mga kapatid, ito dapat ang ating inuuna sa umaga pa lang. Yes, mahirap magising ng umaga, mga kapatid, no? Pero po, salamat po sa ating mga kapatid na naroon yung laging excitement, no? Na gumising ng maaga para makinig po ng ating live streaming. Mga kapatid, ang maganda po rito, saan ka man sa mundo, may internet ka at cellphone, abot ka po ng live streaming natin. At maganda rito, mga kapatid, no, ay ang laki po ng impact nito. Kasi nga, maraming tao ang naaabot ng ating pong live streaming. We waste so much time without realizing it. Diba? Minsan, di nyo ba napansin minsan na kapag umupo ka na sa isang tabi, hanawakan mo na yung gadget mo, di mo namamalayan, tanghali na pala. Di ka pa nakapagluto, hindi ka pa di ba? Tanghali na pala. Doon pa lang sa isang bagay na yaon, na yung focus mo, naka-focus ka doon sa gadget mo, hindi mo namalayan yung oras. Mga kapatid. And we waste so much time without realizing it sa mga bagay na hindi kaluguran sa Panginoon. Diba, mga kapatid? Hindi lamang sa gadget natin minsan, no? Minsan sa ating pakikipag-chismisan. Diba? Walang humpay na usapan, wala naman patutunguhan. Kaya ang panalangin po ni Moses, no? Lord, teach us to number our days, that we gain a heart of wisdom. Wala dapat tayong sinasayang na oras, no? Gamitin ang oras para sa kaluwalhatian ng Diyos. Mga kapatid. Yung parang tayo po ay nagigilty na kapag yung oras lumipas na wala tayong nagawa na tama. Ako po, isa yan po yan sa bagay na minsan pag isang araw lumipas na wala akong nagawa. Sabi ko na sayang, yung isang araw na wala akong tamang nagawa, no? Halimbawa, isang araw, binuhos mo yung buhay mo sa galit. Diba? Umaga pa lang, galit ka na hanggang hapon, hanggang gabi galit ka pa rin. Sinayang mo lamang yung isang araw na pinag-allow sa atin ng Panginoon para gamitin sa kaluwalhatian ng Diyos. Kaya nga yung ating pong service, yung pag-involve sa mga gawain ng Panginoon, hindi yan nawawalan ng kabuluhan, mga kapatid. Iyan dapat yung treasure natin. Okay lang, abutan ka ng gabi sa Bible study, sa prayer meeting, sa gawain ng Diyos. Okay lang yun. Kaysa naman abutan ka ng gabi, uuwi ka sa bahay mo, ikaw ay lasing. Diba? Mga kapatid, maging masaya tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Don't waste so much time without realizing it. Mga kapatid. Kasi yung oras na lumipas, hindi na yan babalik pa. Treasure the moment, no? With God. Gawin mo yung dapat mong gawin para mabigyan ng kaluguran ng ating pong Panginoon, mga kapatid. Yes. Kaya nga maraming mga taong ang hilig magsayang ng oras. O pastor, nagpapalipas lang naman ako ng oras dito eh. Di ba? Mga kapatid, always remember na ang oras natin dito sa mundong ito ay napaka-iksi lamang. Temporary lamang ang buhay natin. No? Ang maganda rito, na tayo po ay lilisan sa mundong ito, nagawa natin yung purpose. Bakit po tayo nag-i-exist sa mundong ito? Diba? Yung wala tayong regrets kapag tayo ay kinukuha na ng Panginoon. Hindi yung bedridden ka na, doon parang na-realize mo na sayang yung oras. Mga kapatid, maraming panahon
na binigay sa atin ang Panginoon, gamitin natin ito sa tama. Kaya nga, ito po yung panalangin, kahilingan ni Haring David, no? Lord, remind me how brief my time on earth will be. Remind me that my days are numbered. How fleeting my life is. Diba? Mga kapatid, napaka-sarap pakinggan na ikaw ay lilisan sa mundong ito. Yung legacy na iniwan mo sa pamilya mo, sa kaibigan mo, sa church, they remembered because ang ganda ng ginawa natin. Ang ganda ng puso natin sa paglilingkod sa ating pong Panginoon, mga kapatid. So ano ba ang dapat natin gawin? Ano ba yung mga bagay na dapat natin gawin? Spend all our fuel on our God-given mission. Fuel could be your possession, your money, your resources. Mga kapatid, use them for the glory of God. May talent ka, gamitin mo sa Panginoon. Ipagamit mo sa Panginoon. Huwag mong itago, mga kapatid. May kakayahan ka naman tumulong sa mga mahihirap o maralita. May kakayanan ka, inuudyukan ka ng Panginoon. Gawin mo, kapatid. Dahil iyan yung mga bagay na hindi nawawala ng kabuluhan. Hindi yan nakakalimutan ng Panginoon, mga kapatid. Kaya nga yung time, napakahalaga yan. Our currency in heaven, ang walang iba ay time. Bigyan tayo ng Panginoon ng 24 hours a day. Kaya nga, napahalagahan natin yung oras. Huwag dapat tayong magsayang ng oras sa mga walang kabuluhang bagay. Number 2, avoid detours in other time wasters. Kapatid, alam mo na yung tinatahak mo, alam mo na yung vision and mission na binigay sa iyo ng Panginoon, tahakin mo na. Huwag ka nang paikot-ikot gaya po ng mga Israelita. No? Convinced ka na, dedicated ka na, lalo na sa paglilingkod sa Panginoon, huwag ka nang mag-backslide. Di ba? Hindi ka lang nakarinig ng hindi maganda sa pandinig mo, no? Magbabackslide ka na. Mga kapatid, avoid detours in other time wasters. Pag nakita mo tama ang ginagawa mo, nasa purpose, nasa plataforma ng Panginoon, inuudyukan ka ng banal na Espiritu, at nagkonsulta ka naman sa mga pastors, at alam mong tama, gawin mo na, mga kapatid. Huwag ka nang paikot-ikot. Huwag ka nang magsayang ng oras. No? Gawin mo na yung pinagagawa sa iyo ng Panginoon. Mga kapatid, di natin alam ang panahon, di natin alam ang bukas. Kaya nga ang bottom line dito, mga kapatid, remember, this is your last days. Lagi mong tandaan na itong araw na ito ang huling araw mo na para magawa mo yung pinaka-the best na paglilingkod sa Panginoon. Kasi di natin alam ang bukas, mga kapatid. Di natin alam ang bukas. Number 3, hit the target no matter what happen. Ang aim natin, mabigyan ng kaluguran ng ating Panginoon. Hit the target. Ano ba yung tinatarget mo? Ano ba yung ginugol mo? Paglingkuran ng Diyos at paglingkuran ng tao. Diba? Hindi naman madali, hindi naman mahirap, mga kapatid eh. Hit the target no matter what. Dahil ang goal mo, kapag nakaset yung goal mo sa Panginoon, no matter what, ipupurso mo, di ba? Yung purpose mo sa paglilingkod sa Diyos. Dahil hindi naman talaga madali eh. No? May mga rock roads, di ba? May mga pagdadaanan kang mga persecution, di ba? Kapatid. Ganun pa man, magpatuloy po tayo.
Huwag na tayo magbalat sibuyas, mga kapatid, no? Matagal ka ng pananampalataya, workers ka na, di ba? Dapat ang goal natin is magawa natin yung pinagawa ng ating Panginoon. Hindi natin masayang yung oras, yung panahon. Huwag lilipas ang isang araw na hindi natin nabigyan ng kaluguran ang ating Diyos. Huwag lilipas ang isang araw na hindi natin nagawa yung pinagagawa ng ating Panginoon. Kapatid, no? Maraming gawain. Di ba? Maraming gawain ang Panginoon na dapat nating gampanan, mga kapatid. Maraming mga kaluluwa na nag-aantay na marinig, masira natin ng salita ng Diyos. Di ba, mga kapatid? Nag-aantay sila. Kailangan lang mag-move on tayo, mag-act on tayo doon sa pinagagawa ng ating Panginoon. Huwag natin sayangin yung oras, mga kapatid. Don't waste time. Diba? Lalo ngayon, sa panahon na ito na yung tinatawag na digital world. Diba? Talagang ang dami ng bagay ang siyang kumukuha ng atensyon sa atin, mga kapatid. Kaya dapat tayo po ay mapagmatsyag sa mga ginagawa natin. Unahin natin ang Panginoon. Tama itong ginagawa natin. Sa pagising natin sa umaga, ito ang ating inuuna. Kasi paglabas natin sa bahay, di ba? Hindi na natin alam. Di ba? Marami ng tao ang ating mga kasalamuha. Minsan tayo ang na-impluwensyahan. Dapat tayo ang nag-i-impluwensya sa kanila. Mga kapatid, na kahit Kristiyano na, nakakalungkot. Di ba? Nakukompromiso yung ating panampalataya. Bakit? Hindi mo kasi ginagamit yung oras sa tama. Mga kapatid, ito po ang reminder sa atin po, sa bawat isa sa atin, na ang buhay natin dito sa mundong ito ay napakaiksi lamang. Gawin natin yung pinagagawa sa atin ng Panginoon, no matter what. Mga kapatid, our life is temporary. Our life is numbered. And we should spend our time wisely, mga kapatid. Gaya po ng panalangin ni Moses, Lord, teach us to number our days, that we may gain a heart of wisdom. Mga kapatid, napakahalaga na bawat minuto ng buhay mo ay nagampanan mo yung pinagagawa sa atin ng Panginoon, mga kapatid. Salamat po sa bawat isa na naroon yung kagalakan, no, mga kapatid. Walang sawa na nag-share ng salita ng Diyos. Walang sawa na abutin yung mga taong walang direksyon ng buhay. Maging ilaw at asin tayo, mga kapatid. Sa maliit na bagay, magawa natin yung pinagagawa sa atin ng Panginoon, mga kapatid. At huwag tayong magsasayang ng oras sa mga walang kabuluhang bagay. Ayan. Yun po, marami pong salamat sa bawat isa, sa 27 viewers natin. Salamat po sa inyo. Good morning po sa bawat isa. Ito po is reminder sa atin ng Panginoon, mga kapatid, no? Lalo na sa mga tao na nakuot up na ng vision, pinakita na ng Panginoon ang dapat gawin, hindi pa rin ginagawa. It's time, mga kapatid, to move forward. At huwag tayo magsayang ng oras, dahil ang oras sa paglumipas na yan, hindi na yan may babalik. Yan. Purihin ng Diyos. God bless po sa bawat isa. Sa 28 viewers natin. Maraming salamat, Panginoon, sa umagang ito. Thank you, Lord, for reminding us, Lord God, na ang oras ay napakahalaga. Na dapat natin huwag naming sayangin. At magawa namin ito, Panginoon, na makabuluhan, O Lord. Bawat minuto, bawat oras sa aming buhay, help us, Lord, na magawa po namin ito na tama
at para sa kaluguran mo, Panginoon Diyos. Huwag kaming magsayang ng oras. Dahil ang oras sa paglumipas, hindi na babalik ito. Lord, salamat. Samahan niyo po kami, Panginoon. Thank you, God, sa akin pong mga kapatid, Lord. Na sila po ay naglaan ng oras para po magising ng maaga, para po mag-tune in at makarinig po ng iyong mga salita, O Diyos. Thank you, Lord, for their lives. At dalayan ko din po sa mga oras na ito ang pong mga kapatid na dumadanas ng mga depression, anxieties. Lord, give them, Lord, comfort, Lord God. Give them wisdom, Panginoon. Kaya Lord God, yung mga kapatid namin, Lord, na meron pong sakit ngayong karamdaman, Panginoon. Lord, let your healing touch, Panginoon. Hipuin niyo po sila, Lord God, at sa pamamagitan ng iyong dugo ng Panginoong Hesus, sa pamamagitan ng mga latay na nabubuo sa cross ng Kalbaryo, Lord, kami po ay magsigaling, Panginoon. Nadalahin ko, Lord, complete healing sa aking po mga kapatid na nakaranas po ng mga sakit ngayong araw, Lord God. Palakasin niyo po ang aming mga immunity, Lord God. Palakasin niyo po ang aming mga buhay, Panginoon. At ang plan at gawa ng kaaway aming pong hinahalangan sa araw na ito. Lord, salamat po maging Lord sa mga kapatid na nagdidiwang ng kanilang mga kaarawan. Panginoon, kami po ay nakikigalak, O Diyos, sa kanilang mga kaarawan sa araw na ito. And nilugad sa mga asawa nagdidiwang ng kanilang mga anibersaryo, Panginoon. Kami po ay nakikigalak, Panginoon, sa kanilang pag-celebrate ng kanilang mga anibersaryo. Lord, salamat po sa araw na ito. Make this day fruitful and victorious. Ang araw na ito, ang buong maghapon, maging fruitful, Panginoon, ang buong araw na ito, Diyos. Samahan niyo po kami, Ama. At Lord, ikaw po ang maitaas. Ikaw po ang maluwalhati sa araw na ito. Purihin ka, dakilain ka sa araw na ito. Lord, sa iyo lamang, Lord, ang lahat ng papuri. Pagluwalhati, kadakilaan ay tayong sa iyo lamang sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Yan po, maraming pong salamat. Ito po ngayong lingkod, ito po ngayong kaagapay. Ito Raul na nagsasabi, huwag tayong magsaya ng oras. Gawin natin na kapaki-pakinabang yung ating buhay, yung ating oras sa buong maghapon. Salamat po sa Panginoon. Sa Diyos lamang po ang lahat ng papuri, pagluwalhati sa pangalan ni Jesus. God bless, mga kapatid, and to God be all the glory.